Matapos pumunta ni Jesus sa harap ni Caiaphas na punong pari, ipinadala siya sa gobernador ng rehiyon na si Poncio Pilato. Kinaumagahan, ang mga pinuno ng mga punong pari at ang mga matatanda ay iginapos si Jesus at dinala siya kay Pilato. Pagdating nila, sinabi nila kay Pilato, "Nakita namin ang taong ito na nagkasala sa pagkakaligaw ng aming mga tao. Siya ay laban sa pagbabayad ng buwis kay Cesar. At sinasabing siya ang Kristo, hari ng mga Hudyo." Pagkatapos ay sinimulang tanungin ni Pilato si Jesus. Talaga? Kaya, Jesus, narinig ko na inangkin mo na ikaw ang hari ng mga Hudyo. Tama ba? Oo, kung ano man ang gusto niyong sabihin. Iyon ay isang malaking pagpapahayag. Hindi mo ba alam na ang lahat ng mga pari at matatanda na ito ay pinagbibintangan ka ng kasinungalingan? Nais nilang mamatay ka. Alam mo ba yon? Walang sinabi si Jesus. Hindi niya itinanggi ang anumang sinabi nila tungkol sa kanya. Kaya bumalik si Poncio Pilato sa mga punong pari at matatanda at sinabi sa kanila na wala siyang mahanap na dahilan upang patayin si Jesus. Pagkatapos, pinilit pa nila si Pilato na magsalita. Ang kanyang turo ay pumupukos sa buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea, ngunit ang kanyang katanyagan ay umabot hanggang dito. Galilea ba ang sinasabi mo? Iyon ay ang lugar na nasasakupan ni Herodes. Ipapadala ko si Jesus kay Herodes upang dun sa usigin. Wag! Patayin na lamang siya. Gusto namin siyang mamatay. Ipinadala ni Poncio Pilato si Jesus kay Herodes na pinuno ng Galilea. Nang makarating roon si Jesus, natuwa si Herodes. Narinig niya ang mga bagay na nagagawa ni Jesus at nais niyang makita na gumawa si Jesus ng isang himala. Maraming tanong si Herodes kay Jesus, ngunit hindi sumasagot si Jesus. Ang mga punong pari at matatanda ay naroon nagdala ng mga paratang para sa kanya. Ngunit tumawa lamang si Herodes at ang kanyang mga sundalo. Ako ba ay niloloko mo? Marami na ako narinig tungkol sa kanya. Ngunit, sasabihin ko, Jesus, nakakadismaya ka! Dapat ay isang kang kamanghamanghang manggagawa ng himala. Ngunit ikaw ay isang ordinaryong tao lamang. Maaari nating baguhin iyon. Mga bantay! Halika! Bigyan si Jesus na isang balabal na mas angkop sa kanyang katanyagan. Ginawang katatawanan ni Herodes si Jesus. Pinabihisan niya sa kanyang mga sundalo si Jesus ng isang napakagandang balabal. Pagkatapos sila ay tumawa. Pagkatapos ay ibinalik siya ni Herodes si Jesus kay Pilato. Ilayo din niyo ang taong ito sa akin. Hindi ko alam kung bakit siya dinala dito. Kaya't muling ipinadala si Jesus kay Pilato. Sa pagkakataong ito, nang dumating si Jesus, nakita ni Pilato ang balabal na kanyang suot at tumawa. At pagkatapos ay sinabi niya sa mga punong pari at matatanda, "Tignan niyo ito. Dinala niyo sa akin ang taong ito. Sinabi mong ginagawa niyang laban sa otoridad ng mga tao. Kinilatis ko sa harapan ninyo. Wala akong nakitang batayan sa iyong mga paratang laban sa kanya. Wala rin si Herodes, kaya ibinalik niya sa akin si Jesus. Tulad na nakikita niyo, walang nagawa si Jesus na di karapat-dapat upang siya'y mamatay. Kaya siya ay lalatiguhin na lamang at papakawalan." Nang marinig ito ng mga punong pari at mga matatanda, sila ay nagalit ng labis at sumigaw silang lahat. Hindi! Patayin siya! Dapat siyang mamatay! Sinungaling siya! Tumahimik kayo! Tulad ng alam nyo, kaugalian na sa panahon ng pista ng Pasko para sa gobernador na palayain ang isang bilanggo. Sino ang mas gusto nyong palayain? Ang bilanggo na si Barabas na isang mamamatay tao? O si Jesus na nagsasabing siya ang hari ng mga Hudyo? Si Barabas! Hindi namin gusto ang hari ng mga Hudyo! Palayain si Barabas! Tahimik! Teka, gusto nyong palayain ng mamamatay tao kaysa sa taong nagsasabing siya ang iyong hari? Oh! Ano ang gagawin ko kay Jesus ngayon? Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus? Bakit? Sa palagi ko ay wala siyang nagawang mali. Pagkatapos ay gusto niyang mamatay at ipako sa krus? Ang mga punong pari at mga matatanda ay nagalit at hindi na nabago ang kanilang isipan.
Kaya kumuha si Pilato ng isang mangkok ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap nila. Hindi ako ang nagkasala sa pagkamatay ng taong ito. Lahat kayo ang mga may pananagutan. Oh, tanggap namin at ang aming mga anak ang lahat ng parusa. Kaya pinakawalan ni Poncio Pilato ang bilanggo na si Barrabas at pinatay si Jesus at saka ipinako sa krus.